bilang isang electrical technician guys, paiba-iba ang pamamaraan, paiba-iba ang idea kung paano masolusyonan ang problema. Katulad na lang sa pagre-repair, hindi lahat ng electrician ay pareho ang estilo, pareho ang pag-analisa sa problema. Pero gayon pa man, ang layon nun ay ma-okay yung problema. Mabigyan ng solusyon ng isang device na para magamit ulit. Ganon kaming mga technician guys. Bale, paiba-iba man ang estilo namin sa pag-troubleshoot, pero ang punto pa rin doon ay magiging okay ang isang bagay na aming tinotroubleshoot, ang isang makina na aming tinotroubleshoot, isang device na aming tinotroubleshoot. May mga magagaling sa troubleshooting guys, mayroon ding mahina, pero gayon pa man ang layo nun ay mapabuti ang isang device na mabigyan ng solusyon, maayos, katulad yung nire-repair kong yan, yung ano na yan, yung heater kettle. Ang layon ko naman talaga dyan ay maayos siya para mabigay sa may-ari at magamit niya. Sa mga technician dyan, paiba-iba man tayo ng estilo sa paggawa, pero ang layon pa rin natin isa lang, kundi maayos ang isang pinapagawa sa atin. Masarap din sa pakiramdam lalo na't yung may-ari ay na-appreciate ang iyong ginagawa. Yung katulad yan, ginagawa ko yung electric kettle niya. Tapos nung naayos na, tapos kahit salamat man lang okay na sa akin, masarap na yun sa pakiramdam. Bilang katulad kong isang technician, magpasalamat lang, okay lang kung sakali man walang perang iabot, okay lang din yun. Sa lahat ng bagay dapat ang technician marunong umunawa sa kalagayan ng isang kapwa. Ito talaga ang profesyon na delikado dahil kung magkakaroon ng problema, pwede kang ma-electrocute, pero pag isa puso mo ang iyong gawa, talagang mai-enjoy mo. Tapos konting ingat na rin para alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Tayo dito nakikipagsapalaran sa ibang bansa, ingatan din natin ating sarili dahil mayroon ding umaasa sa atin. Sa trabaho, hindi kailangan ang madalian, kundi ang kailangan dito na makuha mo yung problema.